Nasa linya po natin. Direktor, magandang umaga po, Direktor. Direktor. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, sa nakita po nating larawan kagabi, alin po ba yung medyo matindi-tindi na pagsabog nung Pebrero 19 o mas matindi po yung kagabi mga alas 7 sa Canlaon, Direktor? Mas matindi yung kagabi kasi mas mataas yung plume height natin, umabot ng 2,700 meters. Opo. Noong February 19, nasa 2,000 meters lamang. And nakita rin natin yung nagkaroon ng incandescent ballistic projectiles kagabi. Opo. Ito yung mainit na piraso ng bato na bumabagsak sa paligid ng summit crater, which is hindi naman natin ito nakita noong February 19. Opo, opo. So, yung sinasabi niyong bato na ano tawag ba doon? Ano nga ulit terminology, Director? Pakiulit po. Opo. Ballistic projectiles. Opo, ballistic projectiles. Saan po umabot yun? Doon sa dalisdis lang ng bulkan o umabot doon sa hilera ng mga bahay po, sa mga bahayan? Hindi, nasa dalisdis lang ng bulkan. Hindi oho. naman umabot yun sa beyond the 4 kilometers. Opo. Ano na yun, very explosive. Major eruption na po yun. Ganun kalakas. Opo. So ano po yung nangyari kahapon? Moderate lang po uli yun kahapon? Yes, it's a moderate explosive eruption. Ang likely explanation nito is nagkaroon ng temporary blockage doon sa conduit ng bulkan. Opo. Kasi prior to the eruption, yung sulfur dioxide na naitala natin ay nasa 194 tons per day lamang. Ibig sabihin, masyadong mababa yan. Hindi makalabas yung gas na barahan. And then, nagkaroon ng pressure build-up, nagkaroon ng overpressurization. So, once the pressure becomes high enough, it can break through, and that's the reason why it produced a moderately explosive eruption. Nako. And afterwards, yung since partly open and conduit, nagkaroon na tayo ng ash emission activity na umabot ng 71 minutes from 7:07 to 8:18 p.m. Kahapon. So parang ang good analogy nito is parang yung soda naiipon and nagkaroon ng pressure build-up. Nagkaroon ng plug yung top so that nagkaroon ng pressure build-up and then burst. When tinanggal na natin yung top niya, nagkakaroon na ng burst ng soda followed by continued freezing. So, ito yung nangyari kahapon. Opo. Sa mga nakikinig po, yung analogy na ginagamit ni Director Bacolcol, yung soft drink soda, ano po, Director, ano po? That's right, right. Ngayon natanggal na yung takip, kumbaga natanggal na yung takip. Minsan kapag tatanggal na yung takip, bigla na lang bubuluwak yung soft drink, di ba? So parang ganun yung nangyari. Pero mas matindi ito kaysa nung Pebrero 19, makakaasa ba tayo ng mas matindi pa kaysa rito, Direktor? Yun naman ang tanong natin. Okay, the possibility is always there, but at this point, we cannot say for certain. But it remains possible under alert level condition. So, ang nangyari kasi kahapon, so merong overpressurization. So, nagkaroon na ng pagsabog, na-decompress na. Ngayon, once the pressure is released, yung conduit and the surrounding rocks can become unstable. So, as the pressure drops, yung gas natin na-dissolve doon or na-trap inside the system, pwede silang mag-combine to form gas bubbles. And kapag angat itong bubbles, they can push more ash and gas upwards, which means further explosive activity ay pwede pa rin nangyari. Pwede pa rin na mangyari po. That's right. Opo. Di lang tayo tiyak kung mas malala kaysa dito po, Direktor. That's right, that's right. Opo. So again, kaya ang sinasabi natin, we are going to assess this in the next 24 hours and see if we need to raise the alert level from 2 to 3. Direktor, mukhang napaka-ikli yata naman nung panahon mula nung mangyari yung mas nauna rito. Pebrero 19 lang. Ganun ba talaga? Ilang araw lang yun? Ngayon po, 1 week. 1 week, ano? 1 week? Thursday din nangyari yun. Opo. 1 week. Well, again, expected naman natin sa alert level 2. So that's the reason why nung karoon tayo ng eruption ng February 19, sinabi natin na we expect
the same level of activities can download from time to time. Opo. So possible another 1 week baka may mangyari uli, Director? Hindi naman. Ah. Could be later or it could be even earlier than that. So anything is possible. That's the reason why we assess this on a day-to-day basis. Opo. Alert level 2 tayo ngayon. Sa ganitong ikinikilos, Yes. sa ganitong ikinikilos ba, Director, kailangan na natin na umakyat pa ng isang antas ng alerto po, Director? Again, yung sinasabi natin, we will evaluate all the monitoring parameters over the next 24 hours. So, titingnan natin kapag may mga pagbabago o drastic changes sa mga parameters natin, then we may raise it to alert level. Opo. Pag alert, Director, pag alert level 2, gaano kalayo yung mga tao niyan? At kung itataas, gaano pa dapat ang ilalayo ng mga tao po? Kapag alert level 2, ang nirecommend lang natin ilang taon sa permanent danger zone is 4 kilometers. Kapag alert level 3, then we may raise it, then we may extend the evacuation from 4 to 6. 4 to 6 kilometers. Opo. That's right. Sa ngayon po, 11 bayan yung apektado ngayon ng ashfall. Opo. Dati po ba ilang bayan po yung affected, Director? The same number din, 41 barangays. So, pero hindi naman ganito kalayo yung mga inabot ng nung February 19. So kasi mas mataas yung plume natin. Opo. 2,500 meters, and then depende sa hangin, aabot talaga ito ng marami-raming municipalities. Opo, sige po. Director, salamat po at makipag-ugnayan po muli kami sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Si Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS.